How can you take care of your family if you don't take care of yourself? I'm a father now. So sabi ko, something needs to change. Parang, I need to figure out how to be a dad, how to be a husband. So, doon na din papasok yung weight loss. A bit big since then. I mean, Bata pa. kapag malalim yung reason mo, ba't mo siya ginagawa, kahit anong mangyari, Ma-achieve mo. ma-achieve mo siya. Yung mga decisions mo sa life, hindi na siya for yourself na, for your family Oo, na. Pero gusto ko malaman, bro, ano ba yung mga ginawa mo for your weight loss journey? Actually, so, Grabe yung pinagbago mo, bro. Congrats, bro. speechless pa din ako na nagawa ko siya. Gusto mo ulitin natin yung podcast? Kaya magkakilala na kami. What's up, Nurse Squad? It's another day, another nurse. This is Siege Manto, your digital nurse from London. And I'm EJ Abarientos, your nurse photographer in the UK. And this is a show created by nurses for nurses. This is the Nurse Nurse Show! So first of all, we would like to thank Odola for our partner. If you want to save money, send money to the Philippines and invest in gold, download Odola now. At kung gusto nyo mag-order ng gantong jumper, pwede rin t-shirts, you can order at Langga Studio. You can visit their website. www.langastudio.co.uk. Thank you, Langga. Thank you, Langga. Ang ganda, bro, no? Yes, super. Yung guest natin for today, I think makaka-relate ka, bro. Talaga? Bakit? Kasi we will talk about fatherhood. Diba? Makarelate talaga ako. Sa mga dakilang fathers na, especially sa mga father na nurses, diba? It's a very difficult job. And I think di lang fatherhood ba? Meron din siyang weight loss journey. Oo, I heard, yeah. Na-meet ko siya before. Nakita ko yung glow up niya ngayon. Ibang-iba na ba? Para na artista, sino ba to? Hindi mo na kilala. Mga Nurse Squad, please welcome Miguel! Miguel! Woo! Hello, Miguel. Thank you. Welcome to the Nurse Nurse Show. you. Finally! It's an honor. Thank Yeah, you. welcome to the show, bro. Thank you. So, Migs, you're a father now. Yes. So, it's just been a year. My daughter just turned 1, so still very fresh. Happy, thankful at the same time. It's basically the greatest blessing that my wife and I had. English pala si Miguel, bro. Hindi, minsan lang. Siyempre, Nabaon ka ba? Hindi ako nabaon, bro. Pero Miguel, what changed after you've become a father? Fada. malaking change siya in the sense na kasi so syempre before ka maging tatay or basically a parent in general no. So yung priorities mo super different eh. So like for example, ako personally yung priority ko before gusto ko lang mag-provide sa wife ko. Kumbaga we have this idea na okay, we want to travel a lot, we want the usual, you want to save up, have money for everything, kumbaga something na you want to invest, or if you just want to splurge on something like, you know, cameras or phones or anything, kumbaga you have all the money to spend on whatever you want. Yes. Kumbaga nandun yung comfort, nandun yung security at the same time. When I became a father, even before when I became a father, kumbaga, nung nalaman pa lang namin na buntis na si Mrs. So, dun pa lang kasi, it's a big transition na. Kumbaga, you start thinking na, do you have enough to provide for your first child? Kasi it's something new eh. Kumbaga, hindi siya based on experience eh. Kumbaga, gagawin mo siya from scratch. Kumbaga, you'll have a lot of advice from different people na who have like 12-year-old children or 14, 18, how young or how old. Pero kasi it's still something new to you. So you will still try to figure out what will work for me. Kasi hindi ibig sabihin na okay, pinalaki mo yung anak mo na ganyan. Ganun din sa'yo. Ganun din sa akin. Kumbaga it will be different. Kasi for example, tayo dati iba yung pagpapalaki sa atin, yung generation natin. It's not gonna work the same way kapag ginawa mo yung ginawa sa'yo ng parents mo sa maging anak mo. You can get some and learn some from them. Other people. Yeah. Pero it's not... Hindi na. Iba na kasi ngayon. Kumbaga iba na yung generation eh. It's not this will work for them dahil nag-work for you. Parang ganun. Also, yun nga, priorities. Total shift. Kumbaga, isipin mo na how will you provide for your child?
super unknown siya in the sense na you're trying to figure out everything dahil it's another human being. It's Tapos lifetime na yan. lifetime. Walang mawala ng ano yan. Hindi siya something na okay, nandyan lang tapos after Ayaw mo na. 12-month contract na Ayaw mo na. Ayaw mo na. Hindi pwede. Kumbaga, it's a lifetime commitment. So, you have to make sure na you're ready for everything. So, doon na din papasok yung weight loss. Like, as what you've said, diba? Kumbaga, alam niyo na rin naman. May time during the whole pregnancy ni Mrs. And nung nanganak na siya, sabi ko, parang, kapag nanganak na si Mrs. and let's say, lumaki na si baby, tapos nagsimula na siyang magtatatakbo, gano'n. Kung nagstay ako dun sa how it was before, paano ko siya habulin? So, teka lang, gano'n ka ba kalaki before? Before, roughly, I was 106 to 107 kilos. Okay. And I've been big since then. Bata pa. Kumaga hindi naman ako usually yung titinimbang before. I don't have any idea how much I weigh, ganun. Pero nung nag-decide lang akong mag-total change din sa sarili ko for my family. So nung time na yun, sabi ko, when I looked at the scale, 106 kilos, 107, 108 pa nga eh. So sabi ko, something needs to change. Parang ganun. So masasabi mo ba na yun ang naging turning point? Yeah, actually, the major turning point for me is that, the whole realization kasi na, parang ganito, how can you take care of your family if you don't take care of yourself? So parang ganon. Even if you provide them with comfort, money, basically everything. Kapag may nangyari sa'yo, wala lahat eh. Kumaga, you can prepare them for the future. Pero, once you're gone, God forbid, what's the sense of them having everything? Diba? Nung time na yun, sabi ko, I need to change something para at least, I want to be present for my wife and my child, let's say, when she turns 1, when she turns 3, 5, 7, when she turns 18, for however long. In short, yung mga decisions mo sa life, like physical, financial, and all, maybe sa work, hindi na siya for yourself na, for your family na. Hindi ba na yan? Sa ano, sa baby. Pero, yung work mo ba, na-affect ba yung work mo ngayon na may baby ka na? By the way, ano palang work mo? Currently, I'm working as a cath lab nurse in one of the private hospitals in London. Before, I used to work as cath lab nurse in NHS and stroke ward nurse when I arrived in the UK 6 years ago. Yung work ko ngayon, demanding din siya. Kasi the whole day you have to either scrub or circulate, deal with the doctors, deal with a lot of different changes during the day. In relation to me being a father, dumadating sa point na I'm doing the work, pero at the same time, pag uwi na ako, so let's say I come in 7:30 in the morning sa work. Ideally, I go home 5:30. But if syempre typical sa hospital, mag-overrun yung mga cases or on call ka pa. So uwi ka na late. So umalis ako ng bahay, tulog yung anak ko. Uwi ako ng bahay, tulog na din siya. So parang minsan yung mga ganung instances, parang papaisip ka na are you doing enough as a father? At the same time, are you present enough as a father sa anak mo? And are you present enough sa asawa mo as a husband? Kasi yun yung kailangan mong balansehin eh. So, hindi siya pwedeng, I mean, there are days na pwedeng hataw ka dun sa isang babawiin mo aspect. sa Pero ibang araw, babawiin mo siya. Pero, kumbaga, yun yung parang nagja-juggle sa isip ko most of the time. Kasi nga, ayokong mag-out of balance yung specifically yung mga aspects na yun. As much as possible, I try to balance it. I'm guilty of it. Alam nung wife ko to, minsan, phones. Minsan, distraction yan. You go home, doom scroll ka. Hindi yan minsan, talagang distraction. Diba? Kahit yan, diba ikaw? Consciously, kumbaga, tinatry kong talagang i-lessen yung time ko sa phone. Kasi alam ko na, I need to reallocate yung time ko. Kung dati, pwede kong gawin yun, ngayon hindi na eh. So,
Pero guilty pa din ako Tama. na nagagawa ko Especially maliit pa yung yung anak mo. Yeah. Like, she needs attention. Mas- Ano ba? Boy or girl? Girl. She needs attention. So, Ikaw ba, saan ka ba nahirapan bro? Nung maliit pa yung baby mo or ngayon na medyo may teenagers ka na? nung maliit pa. Mahirap pa talaga. Mahirap talaga. Kasi kami lang dalawa ni Mrs. Dua. Dati kasi kumuha kami ng bahay, nasa Bicol pa kami. Maliit pa yan si Margot at si Santi. Yung childcare din. Kasi we're working, yung shift kasi namin sa Pilipinas, di ba? Parang 11 to 7, 7 to 3. So pag yun, parang dito rin, pag pauwi na yung isa from night, yung isa nang papasok. Yeah. So ang nangyayari bro, ang hirap kasi situation ko namin, before ako pumasok ng morning, ihatid ko Santi sa school, yung panganay ko, si Margo, ihatid ko kay mother-in-law. Kasi baby pa. Yeah. So pagkatid ko kay mother-in-law, pupunta na ako sa duty. Kasi si Mage, matutulog na siya pagdating niya ni Mrs. So mangyayari naman sa hapon, pag gising na siya, out na rin ako, kukunin ko naman si baby. Routine na yun bro, every day. Every day. Pero yun yung maganda sa Philippines kasi merong May support system. Yeah. Pero imagine mo dito sa UK, Yeah. imagine siguro kung di ba, yung kasi mahal dito yung childcare, di ba? Yeah. I mean, I think may mga free hours lang. I'm not sure how Yung ilang much. hours, yeah. Pero in connection to that, actually, ngayon, magta-transition na kami dun eh. Kasi currently, mother-in-law ko is with us. Okay. From the Philippines siya. From the nag-visit. Philippines also. Yun yung kalakalan, no? Yun ang advantage dito, di ba? Mother-in-law or mother mo muna, mother-in-law. Pinapapunta. Yeah. Hanggang 6 months. lumaki yung bata. Oo. Pero mahirap din kasi magastos. Una-una, Flight. visa, pag-asikaso, Yeah. flight. Tapos, pero, depende rin yung bro sa, naniniwala ko, sa area mo rin. Kasi may ibang area na maluwag sa schedule. Oo. Yeah, actually. Oh. So, ngayon, we're trying to figure out kung ano ba mag-work. Kasi syempre ako, cath lab, day shift ako eh. Wala akong nights. Tapos, weekends off akong fixed. So, sinusort out pa namin kung, okay, currently, andito yung mother-in-law ko, pero what if, pag umuwi na siya, so, panibagong transition na naman yon. Tapos kung sanay ka pang nag-overtime or nag-bank shift, ganun. So, syempre, you have to adjust in such a way na you cannot depend on the extra shifts, especially on your monthly expenses. Kumbaga, kailangan alam mo talaga yung... So that means more time ka sa family mo pero lesser money, no? Exactly, Yeah. bro. Yun ang, maka-work. pag nakatira ka dito sa London, ganun yung kalakaran eh. Yeah. Pero- Kasi lalo na ngayon na wala ng bank shift. Kasi before, pag pinapunta ko si mother-in-law, it means pwede akong humataw. Yeah. Hindi na ako mag-off kasi may childcare ako sa bahay eh. Yes. Pero dahil ngayon wala ng bank shift, di ba, parang isa sa mga problema rin yun. Grabe, no? If you don't mind me asking, ilang taon ka na? Turning 34 sa May. 34. Tiyan mo. Pero, Ilang taon si baby? Kakawan lang One niya year. nung Friday. pero bro, dati po, di ba yung mga kwento kasi ng mga parents ko or mga uncles ko, dati nagkaka-baby sila mga 21, 22, 23. Di ba mga sa ganong age, di ba? Earlier age. Tapos, nakaya nila. Di ba? 24. Ikaw? 24. Oh, sa ganong Dad namin ni Mrs. Anong ka pala? Anong millennial ka pa ba? Hindi. Ano, Gen Z ako. Gen Z. Pero sa age nyo, sa ano, di ba? Sa mga tatay ko, mga 21, Yun nga, 22, merong ano. bata sila. pa, noon. Ngayon, mga 30, 30. Pero ang naalala ko kasi kami ni Mrs. ano pa kami, job order kami before. Tapos yung sahod ni Mrs. pag nagsahod na yan, panggatas na talaga bro. Lahat. Oh, nakatira kami sa kay mother-in-law. Ayun nga kagandahan sa Pilipinas kasi may Yeah. support system Yeah. ka. Yeah. Although maliit yung sahod natin before, pero hindi ganun kabigat. Yeah. Kasi una-una may maiiwanan ka, di mo kailangan magbayad ng childcare. Pero pag nasa abroad ka, nako, sariling Yeah, dito. sariling sikap. Kaya naintindihan ko yung mga growing family. Yeah. Dito, di ba na-discuss natin na nag-hand over sila sa train. Yeah. Kasi pag wala talaga maiwan, papasok yung isa, pa-out yung isa, Kita kayo sa train station. tulog pa yung bata, bibit-bitin na, ilagay sa stroller para ipasa mo sa train station. Yun talagang, yung mga ka-work ko, ganun. Kumaga try mo talaga just to make it work eh. Oh. Tapos ikaw naman as a father, gusto mong gampanan lahat kasi Yeah. I mean, I think it's a nature for men. Naka-equate na siya na if you're a father, you should be a provider. Provider. tapos parang ako lang mahirapan, 'di ba? Ako Wag lang lang- maghirap, wag wag lang lang yung Yeah, family ko. yeah. To the point na kasi naniniwala ko 'di ba, pag karamihan hindi ko naman sinasabi. Karamihan, pag nagiging tatay, bro, nag-iiba ang katawan. Ako, nung di pa ako tatay, six-pack talaga ako. Maintain talaga yan, bro. Oh. Pero nung siyempre, parang nasanay ka na eh. Instead, pupunta ka sa gym, mag-alaga ka lang kay baby. Hanggang siyempre, Yung baby na lang, ganun lang. babantayan mo siya, tapos ikaw kumakain, luto. Number one, magluto ka, kakain. Tapos parang lumalaking dadating sa point na
feeling mo napapabayaan mo ng sarili mo. Dadating talaga yan sa point as a Kasi father. hindi mo na, una mo na yung baby family mo. Iba na kasi yung priority mo eh. Yeah, correct. Yeah, actually, nung time na nanganak si Mrs. Actually, hindi ko pa inisip na yung realization earlier na mga what if nga na lumak na si baby tapos mag-start na siya magtatatakbo anong gagawin ko if I stay like that. So, nanganak kasi si Jamie, si Mrs. March last year. Hindi pa ako nag-start magpapayat. Kumbaga, idea lang. Nung time na na-realize ko na siya talaga is around mga June. Nakakapanood kasi ako sa YouTube ng mga father figure or yung mga tatay na may mga anak sila. Tapos, pero na-maintain nila na, sabi mo nga, may six-pack ka or na-maintain mo yung muscle, ganyan. So, bakit yung iba nagagawa nila? So, it's not an excuse na kumbaga naging tatay ka tapos mapapabayaan mo yung sarili mo. Same goes for the mothers kasi the whole journey na yun, si Mrs. hands down ako sa kanya, siya yung pinakanahirapan dun eh. Pero it doesn't mean na also moms na they can't go back to the way they were or they can't be fit after being a mom. Kaya yung parang stigma ba na pag sinabi ng iba na pag naging parent ka na or naging nanay ka na or naging tatay ka na, hindi mo na magagawa yan. So, kumaga, gusto kong i-break yung idea na yun. Siguro, masabi ko niya bro, parang case-to-case basis yan. Kasi, kahit ako gusto ko, pero minsan, yung iba kasi magandang work nila. Yeah. Kasi minsan pag tatay ka na, di ba, tayong mga nurse din, pagod night shift, pag uwi mo, kailangan pa mag-alaga ng baby, konti lang tulog mo, wala ka ng time mag-gym. Yeah. So may factor din talaga yung iba kasing tatay, sabi natin, baka work from home siya or mas nagkakaroon sila ng time for themselves. Yeah. Pero I believe naman talaga sa time management. Pero minsan mahirap eh. Minsan mahirap. Mahirap talaga. Tapos sa mga mom naman na instead, ba't pa ako mag-gym? Ilagay ko ng anak ko. Yeah. Diba? Yeah. But syempre, maisip mo talaga yan din na kailangan ko alagaan sarili ko dahil para din to sa family ko. For the health so that you can live longer. Pero di mo, pag nandun ka sa point na yun, di mo maisip na. Di mo maisip yun. Or mahirap i-achieve. Maisip mo, pero puro lang isip, mahirap mo siyang i-execute. Yeah, kasi ang pinaka-main focus mo kasi nun is sila yung family mo eh. Kaya hindi ko rin siya nagawa agad kasi ang iniisip ko is, okay, so may anak na ako, I need to, I need to figure out how to be a dad, how to be a husband to my wife, na may anak na kami kasi syempre it's different from kaming dalawa lang compared to ngayon, di ba? Okay. Pero eventually, sabi mo nga, it's just a transition eventually kasi you wanna do it for them. You're not doing it for you eh. Pero gusto ko malaman bro, ano ba yung mga ginawa mo for your weight loss journey? Kasi may factor din. Paano ka nag-diet ka? Low carb? Or ano ba? So everything I eat, nakatimbang. Parang, calculated. So calorie deficit. Yeah, so calorie deficit. So, I mean, you can easily put it sa ChatGPT, Google Gemini. So, lagay mo lang yung details mo doon, height, weight, gender, ano yung level of activity mo every week. Tapos, let's say you're this weight, you wanna lose this weight in a certain period of time. Bibigyan ka na niya agad ng kung ilan yung kailangan mong gawing calorie deficit eh. So, ganun yung ginawa ko. Naging effective talaga sa'yo. So, naging effective siya in the sense na, yun nga, as long as you have a reason to do it, feeling ko magagawa mo naman siya eh. Pag-inspired ka, no? Kasi kapag wala kang reason or sabihin na natin if you have a reason pero masyado siyang mababaw, then I don't think you won't be able to do it. Pero kapag malalim yung reason mo, ba't mo siya ginagawa, kahit anong mangyari, ma-achieve mo siya. Parang ano rin yan eh, kung papayat ka na gusto mo naman magpa-bulk bro, pag wala ka masyadong inspiration or something, mababaw rin. Ang tagal mo ma-achieve yun. So, yun, ganoon lang ginawa ko. Tapos, nung na-compute ko na, so, every day, kakain ako, titimbangin ko, tatrack ko siya sa app, tapos, kailangan strictly yung kinakain ko is within the calories. Hindi ako nag-exercise actually nung nag-start ako. So, kumbaga, I think ang exercise ko lang noon once a week. Kasi yun yung period na, March, April, May, June. 3 months pa lang si baby noon eh. Yung every Saturdays lang, may na-attendan akong parang exercise class. Yun lang. So, mainly dun sa food intake talaga yung binaba ko. Tapos, eventually, yun, ngayon, kumbaga,
dahil feeling ko masyado akong nag-lose ng muscle along the way. So, kaya ngayon, dinadagdag ko na yung pag-gym, pag-weights, gano'n. Pero mahirap talaga yung discipline na kailangan mag-stick ka sa 1,600 calories lang yung tinitake ko noon eh. Nung nag-start ako magpapayat. From 2,600, kung gusto ko ma-maintain yung 106 kg ko na weight before, with that kind of lifestyle na wala akong exercise, 2,650 calories yung kailangan kong kainin. Binawasan ko siya ng 1,000. So ginawa siyang 1,600. So, doon siya nag-effect. I mean, nag-lose talaga ako ng weight, pero wala exercise. Pero dumating nga sa point na naging okay na. Tapos, isa pa pala, na naging health scare ko, on top of that is, mga nagpa-blood test ako, lahat High. pangit. Okay. Creatinine ko, pangit. EGFR ko, pangit. I mean, nurses are watching, so alam niyo naman kung ano ibig sabihin nun. So, blood pressure ko, 150. Resting. So, paano pa pag nasa trabaho? So, nagpatong-patong na yung reason. Kaya, total shift talaga. So, basta madisiplina mo lang yung sarili mo. I mean, it's easy to say pero rewarding siya kapag nagawa mo siya. Lalo na nga pag alam mo kung bakit mo siya ginagawa. Para saan mo siya yun. ginagawa. Pero may tanong ako, kasi pag nag-lose ka kasi ng weight, nagda-diet ka, ano yan mainit sa ulo. Di ba? Mainit sa ulo yan, na pag calorie deficit Bawasan mo nga lang yung rice mo, mainit ng ulo mo. Tama. How do you, paano ka nag-adjust dun sa fatherhood na pag mainit ng ulo mo, mabilis ka ba magalit? Di ba? Or kumusta yung situation mo sa wife mo and sa kid? So, fortunate ako or kami na hindi ko na-experience masyado yung mainit yung ulo. May episodes pero kasi ako pag either nainis ako or basta nawala ako sa mood, tahimik lang ako Kasi ayoko kasi pag masyado ka emotional, doon yung tendency na may masabi kang hindi maganda Tama. So, mas gusto ko na lang na tahimik muna ako, tapos let it die down, tapos balik ka sa dati. Kasi kung mainit lang yung ulo mo dahil doon, baka pagmulan pa ng away yun, diba? So, which is, minsan nangyari yun, tapos parang pinagtawanan lang yata namin ni Mrs. na bakit mainit yung ulo ko, ganun. Pero wala namang rason. Sa tingin mo, factor din na nagda-diet ka dahil nun? As far as I can remember, nung the whole time na nagpapapayat ako, siguro dahil hindi siya pilit. Kaya kinondisyon ko yung sarili ko physically, mentally, and emotionally to do it. So, I think if it's missing a factor, like, okay, gusto mo magpapayat kasi ganito lang. Pero kung hindi ka emotionally or physically ready or kumbaga, hindi ka fully or 100% parang napipilitan ka sa pagpapayat mo. So, feeling ko doon. Mainit talaga mo. Hindi ko naman nire-restrict yung, kinakain ko pa din lahat. Bawasan mo portion lang. Kung dati kumakain ka ng rice na unlimited, ako, 100 grams of rice, tapos, titimahin ko yung ulam, tapos na. Basta as long as pasok, okay. So, natikman ko yung pagkain, nabusog ako, hindi ko binusog yung sarili ko like before, na talagang parang ganun. Sagad. Pero at least, na-enjoy mo pa rin yung pagkain. At the same time, na-achieve mo yung goal mo. Ako, I can relate kasi, di ba, nag-try din ako. Ganun ako, di ba, minsan nag-gym ako, tapos nawawala, tapos lalo na pag travel, lalo na pag umuwi sa Pilipinas, kasi nasa-stop talaga yung gym and diet. Pero kumusta yung pag-diet mo? Namumudi ka or... Hindi naman, bro. Hindi ako moody, pero Stress. normal na moody ako, bro. Wala naman. Pero I think pag nag-diet ako, nag-gym, ang napapansin ko lang is confident ako. Wow, confident. Yun lang yan ako. Dumarating sa point na parang nag-gym ka sa diet, ganadong-ganado ka talaga, no? Tapos biglang may face naman na parang, ano ba, natatamad ka naman? Meron bro na like, morning mag-gym ka, parang gabi kayo, parang gusto ko mag-gym. Pero meron talaga na, ayoko dragging talaga pumunta sa gym. May mga ganyan. Struggle talaga magpapa. Ang sabi daw, kahit ganun feeling mo, dalhin mo yung sarili mo sa gym. Kasi I think, ang isang factor dyan is yung kailangan mo lang i-build yung habit. 21 kasi, days na. Pag nagawa mo siya, 21 days. Kumbaga, 3 times a week, gawin mo lang siya. Whether gusto ng katawan mo, or gusto mo, or ayaw mo, gawin mo lang siya. Tapos kasi hanap-hanapin na ng katawan mo yun So, even, like simple, for example, pag inom ng kape,
gusto mo pagising mo, inom ka ng kape. Pero hindi ka naman dating ganun eh. So, na-build mo lang siya dahil ang na-build sa isip mo is pagkagising mo, gusto mong kape. So, unknowingly, yun na yung naging habit. Sa una lang naman talaga, maano siya, mahirap. Ako, nahirapan ako pag-start. Pero nag-ano man na ako continue. Lalo na pag may nakita kang yung parang progress, parang mas ganado ka. Di ba? Totoo. Sabi nga bro, motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going. Sabi yan ng fitness first. Shout out fitness first. Doon sa ano kasi sa like ko nakikita nung sa Pinas yun kasi ang gym ko. Pagpasok mo pa lang sa gym yun lang nakikita mo. So okay. Well, which is actually motivation talaga ang una niyan eh. Tapos habit is what keeps you going. Wow. Thank you so much for that, bro. Pero ako, I'm let's talk about back to sa fatherhood. Sige. Kasi ikaw father ka na, father ko, di pa ako father. Pero I'm curious about paternity leaves. Kasi I know maternity leave, mag-leave sila 1 year yun, di ba? Pa breastfeeding, take care of baby. Pero ano ba talaga ang ginagawa ng father during paternity leave? Kasi di mo alam, no? So we wanna know, we wanna ikaw, may paternity leave ba sa Philippines? Hindi ko matandaan. Parang wala eh. Ikaw, may paternity leave dito, di ba? Wala. Paternity leave ka? Dito, 1 week. 1 week. 1 week. Dito kasi 2 weeks, right? 2 weeks. So what did you do during your paternity leave? Okay, so yung 2 weeks paternity leave ko started when my wife gave birth. Okay. So plus, fortunate ako na yung workplace ko, inalaw ko magdikit ng 2 weeks annual leave. So I was off for a month. The first month, hanggang 1 month si baby. Yung first 2 weeks is figuring out everything. Ako, mainly is, kasi lalo na yung first, second week, round the clock ka, gigising ka every 2 hours. Para i-feed si baby. So, nag-start kasi kami na mixed feed, tapos eventually, pure breastfeed na si baby, ganun. Pero I think yung pinaka-main role ng father during that those first 2 weeks, so let's assume na 2 weeks lang yung binigay sa'yo. Those first 2 weeks, you have to condense everything in such a way na you need to make sure nandun ka for your wife? Emotionally, physically, mentally. Kasi you will encounter a different type of person, not negatively you will encounter a different type of person dahil nga yung misis mo kakapanganak lang eh. She went through a lot of pain, a lot of sacrifice, a lot of hormonal changes, up, down. So, as a father, as a husband, you don't have the right to say this or say that dahil may nasabi sa'yo yung asawa mo or dahil may kailangan kang gawin. Kasi ako, nung time na yun, ang sinasabi ko sa sarili ko, I'm a father now. Tatay na ako ngayon. Yung asawa ko, kakapanganak lang. So, I need to make sure na whatever she needs, I provide. So, gising ako, tayo. Kung, let's say, tapos na siya mag-feed kay baby, kailangan ipa-burp bago matulog, gisingin mo ako, papa-burp ko si baby, tapos patulugin na natin ulit. Walang specific guidebook or rule book in terms of what you can do in the period na naka-paternity leave ka. I think the mere presence of the father or mere presence ko sa bahay with my wife going through the first 2 weeks is more than enough. Pero again, you as a father, you know you have responsibilities kasi. So, pero I think yung pinaka-presence mo lang during that start of the journey is more than enough. If let's say your wife won't be able to express it, ganun, pero still, you know that your presence is more than enough. Do anything or everything that you can to make sure na your wife is comfortable, ganun, and the baby is comfortable, ganun. Yeah, ganun lang yung tinay kong gawin. Just to be there. Tama si Mix, bro. Kasi naniwala ko yung sabi niya na wala talagang libro. Walang guidebook. Parang ano yung bro, parang instinct lang. Na once naging tatay ka na, tapos inuwi mo na yung si baby sa bahay, as a father, parang gusto mong gawin lahat. Kasi alam mo, yung wife mo, she been through the worst pain. 9 months. For 9 months. Oo, 9 months. Tapos makita mo, the baby. Lalo na kung, di ba, lalo na CS pa. So, ikaw magpupuyat. Ikaw, late nights. Parang lahat, Superman ka bro eh. Lalabas yung adrenaline mo na kailangan ko tong gawin kasi may baby na ako.
kahit ano pang antok yan, lalabanan mo yan minsan. Yeah. Yeah. Naalala ko lang dumating kasi sa point na super puyat talaga ako, bro. Si Margo, yung daughter ko, pag umiiyak siya pag tumitigil yung tunog ng toy, Okay. iyak siya. So, dahil sobrang puyat ako, bro, nakahigala akong ganun. Sinabit ko sa thumb ng paa ko yung toy. Kasi pag pinul mo yung string, tutunog siya. Pull string. Oh, pag sabi, ilip ako. So, pag umiyak siya, gaganon ko ng paa ko. Parang para-paraan na lang ba? Pero Yeah. did you have any emotional or mental struggles during your paternity leave? Mental, wala. Wala. Kasi, nung nag-decide kasi kami ni Mrs. na we want to have a baby, parehas kaming prepared na, okay, gusto na namin. Ganun. So, I think, same. If you're fully prepared to have a kid, then I don't think you won't have any problems mentally. Emotionally, ano lang siguro pag nakikita ko yung wife ko na nag-struggle, kasi first few weeks, maraming masakit eh. Pero wala kang magawa. Pwede mo siyang bigyan ng gamot, pero that's it. Wala kang magawa na how to relieve the pain. Kasi siya mismo hindi niya alam kung paano eh. Tinatanong ko lang yung sarili ko nung time na yun na, am I doing enough to help my wife with pain nung after niya mga anak. Pero other than that, wala naman ako na-encounter na like parang super big concern emotionally or mentally. Physically, syempre. Obviously. Nung time na yun. Pero other than that, ako kasi yung kay Santi, bro, pareho kaming nurse ni Mrs. sa Bicol. Pero yung kay Margo, dun nang medyo nahirapan kami kasi after a month, di ba nanganak si Mrs. After a month, she needs to go back to Singapore. okay. So, isipin mo, 1 month. After a month? After a month, bro, sakto talaga. Kasi, yung konti lang kasi yung maternity leave sa Singapore, I think 3 months. Yeah. So, parang 8 months pa lang si Mitch or 7 months. As 8 months, kailangan niya nang mag-fly to Philippines kasi di na papayagan pag sobrang laki na yung child mo, di ba? So, kailangan niya i-consume ahead of time yung yung maternity. Parang shorten yung time. Shorten yung time. So, nung nanganak siya, 1 month na lang. So, nung after niya manganak, after a month, balik siya sa Singapore. Akong naiwan sa kay Margo sa Pilipinas with my mother-in-law. Sakto nung time na yon, ang trabaho ko is may business nga kami yung pharmacy sa Manila. So I need to go back to Manila para masikaso yung negosyo. Yeah. Alam mo yun yung struggle na yung baby mo, yung baby girl mo na gustong-gusto mong yakapin and all, nandun sa Bicol with my mother-in-law. Ako nasa Manila, si Mrs. na Singapore umiiyak. Kasi alam mo yung hormonal imbalance. Meron pa yan na postpartum depression eh. 'Di ba? Na parang hawak-hawak niya pa lang yung si baby tapos ngayon nag-work siya, nag-aalaga siya ng ibang pasyente sa Singapore. Tapos nakikita niya alam niyo yung baby girl na nasa malayo. Sobrang talagang pinoprotect ko talaga yung mental health ni Mitch. Every day tumatawag ako, kumusta ko kung kumusta ba siya. Iiyak na lang yan, bigla. Na-miss ko si baby. Alam mo yung durog talaga ako, bro. Kasi minsan naisip ko, ano bang ginagawa ko dito sa Manila? Dapat nandun ako sa anak ko. Kaya ang ginagawa ko, every weekend, uwi akong Bicol. Tapos at least, pag nandun ako, anytime, video call siya, nakita niya kasama ko. Diba? Medyo napapanatag yung So yung naging struggle, hanggang yan, dumating nga sa point na nung lumaki si baby konti, tapos itong panganay naghahanap ng mami, pinaresign ko siya from Singapore. Pero yun yung naging struggle talaga yung as a father. Parang gagawin mo na lang, gagawa ka lagi ng paraan kung ano ba dapat gawin. Do what you can. Basta alam mong na-exhaust mo lahat ng kaya mong gawin para sa pamilya mo. So, biyahe sa Bicol. Ilang oras yun, di ba? Oh, grabe. Every weekend, bro. 10 hours bus. Okay lang kasi gusto mong makita yung anak mo. Tapos gusto mong panatag yung asawa mo. Yeah, tama. So, iba-ibang situation. Grabe effort ng mga father. No? Pero I want to ask, guys, what did you feel when you first saw your baby? First Umiyak baby? ako. Umiyak ka? Oh. So, I mean, tell us more. Matatawanan ako ni Mrs. tsaka ng family ko kasi kahit nung kasal namin, ang tagal kong umiyak. Pag sinasabi ko lang yung vows ko. Kumaga, basta pag nag-kick in na yung emotion, iyak na ako. Yung vows ko nga nung kasal namin, mga 20 minutes ko sinasabi kasi ang dami kong beses. Anyway, going back. So, yeah, first time ko nakita yung daughter ko, naiyak ako. Nakita ko yung anak ko at the same time, yung struggle ni Mrs. parang okay, yung the 9 months
nalampasan na niya. So, tapos na yung first part. And, syempre, kumaga, nung nakita namin yung anak namin na she's okay, walang problems, etc. So, dun pa lang, there's a lot to be thankful for already eh. Sobrang thankful ako nung moment na yun na walang naging problema. I think yun yung parang pinaka-highlight nung moment na yun eh. Tapos, wala na, gusto mo lang siyang titigan. Gusto mong i-make sure na humihinga siya, gano'n. Dahil syempre, nakabalot siya noon. Titignan mo kung umangat. May kita mo yun, parang Panatag siya. Titignan mo siya, oo. Nag-ano na sa isip ko noon na, okay, what's next? Kung anong mga kailangan kong gawin. Pinakamasayang moment yun sa buong buhay ko na nakita yung anak ko na okay and healthy. Yun. As a father talaga, bro, yung unforgettable moment, makita mo yung ito produkto ko to eh. Product made it. Yeah. Tapos makita mo, parang gusto mo na yung yakapin and all. Naiiyak ka or umiiyak ka. Ako iyak, tapos nasabi ko, ang pogi ng anak ko, ang ganda ng anak ko, ganun. Tapos, yun lang talaga, papasalamat mo na healthy, tapos ready ka na for the next stage. The next baby. For the next baby. Mga ilang months pa naman. Parang, yung feeling na lahat kakayanin ko. Parang feeling na kahit anong trabaho bigay mo sa akin ngayon. Parang so super inspired ka talaga. Yeah. Kasi at the same time, pag nangyari kasi yun, I mean, hindi lang siguro sa pag nagkaanak ka, pero in some other things. Nung nanganak si Mrs., I already know na, okay, I have one more reason to do whatever I need to do. Kasi kung may rason ka before, nadagdagan yung rason mo, and it's a very good reason to work hard or basta do everything. Kasi anak mo yan eh. You will love and cherish your daughter or your son or kung ano yung anak mo for the rest of your life. Lifetime commitment yan. So, it will give you a reason to keep going, to move forward every day. Parang siguro ang daming nanonood na nagtithink mo, ready na ba kaya ako maging father? Oo nga, no? Pero narinig lang, parang ang dami palang ano. So, eto, Miguel, sige. Fill in the blanks. Fatherhood is blank. Rewarding. Okay. At dahil dyan, magbabalik ang The Nurse Show! Quick trivia guys, alam nyo ba na most people who send remittance, they just use it to transfer money and that's it. Yeah, they focus on sending support to their families, which is super important. But there's actually more you can do. Here's something not a lot of people know. Sa Odola, pwede ka pala mag-invest in gold habang nagpapadala ka. So habang sinusuportahan mo yung family mo sa Philippines, you can also start building your own wealth at the same time. Same app, same flow, pero may added way to grow your money through gold. So parang hidden upgrade ng bro sa remittance. Yes, so if you're already sending money anyway, make it smarter with Odola. Send money, invest in gold, all in one app. Download Odola today. At nagbabalik ang The Nurse Show! So we need an icebreaker. And for the icebreaker, tuturuan tayo ni Miguel ng mga exercise na pwedeng gawin ng mga tatay natin dyan na yun nasa bahay, nagbabantay ng baby, or you're working from home, or basta nasa bahay kayo, di ba? Mga simple exercise. At least galaw-galaw din pag may time daw, sabi nila. So, may very random lang. So, let's say, for example, kagam si baby, no? So, nakatayo ka. O, simple. Squat ka lang. Squat ka pag one. Ginagawa ko before. Basta make sure lang safe si baby. No? Make sure safe si baby. Kasi si baby, for example, usually mga 5 kilos na yan. So, tuloy-tuloy mo. So, kahit mga 10, 12 reps, mga 3 sets, okay ka na. Pwede na, no? Diba? Parang Romanian deadlift na yan. Pwede din. Actually, same. Gaganong ka lang. RDL na siya. Pwede na. Okay, nice. Pwede rin bicep curl. Si baby, basta secure si baby. Why not? O kahit partial rep lang, pwede. Kasi 5 kilos na yan. So let's say for example, pwede naman pag matulog si baby sa gilid. Well, sige, pag tulog si baby sa gilid, then for example, photographer. Marami kang camera, equipment. So kunwari, may dalawa kang camera sa kamay mo. Pwede kang mag tricep dito. Basta safe lang yung camera. Basta safe yung camera mo, siyempre. Safe na yun. Siyempre, hindi mo i-release yung mga camera. Or, let's say,
kay Siege, for example, so more on ang work niya is computer, ganyan. So either kung meron siyang walking pad or something, so pwede siyang mag-accumulate ng steps habang nagko-computer, gano'n. Or, kunwari, sa upuan mo, for example, sa upuan mo lang. So, I mean, let's say may chair dito, so pwede ka na mag-push up. Or mas mga supported, diba? So actually marami kang pwedeng gawin. Hindi lang siya confined sa gym eh. Pwede kang maraming gawin na workout sa bahay. At any point, kahit sa floor, pwede kang mag-push up. Very simple. So madami. Body weight lang, no? Body weight. Ang pinaka main thing is hindi excuse na nasa bahay ka lang para hindi ka mag-workout. Hindi excuse. Doms, hindi excuse. Yeah, thank you so much. Thank you. Na-realize ko talaga na nagkita na kami ni Mig sa isang wedding ng friend namin, common friend. Ako nag-shoot, bro. Kaya di ko talaga kanina nung dumating siya, sabi, nakita na tayo, pilit kong inaalala talaga. Ay, mukha mo parang, sino ba? Alin pa si... Kasi bilang lang yung bisita, bro. Tapos ako nag-picture. Very limited. So, isipin ko isa sa utak ko, sino dun si Mix? Baka nakaligtaan ko, di ba? Yeah. Pero sabi niya, friend niya si Jim, si Ruth, malamang taga Newham. Pero grabe, nung sinabi niya na siya yung husband ni Jamie, tumatak sa utak ko talaga yung ikaw. Yung dati. Noon. Kasi kita noon. Imposible yung ma-miss ako sa picture. Kasi di ba parang nag-a-appear bro, di ba? Pag magkakilala ni Jim. Nakita talaga noon, bro. Grabe pinagbago mo, bro. Congrats, bro. Thank you. Yeah. Super. And congrats sa baby. Yeah, thank you. Siguro pag makita ng mga nurse squad, magiging inspiration nila siya. Bro, grabe. Doon ko nakita kung gaano ka ka-inspire. Yeah, I mean that's the goal naman eh. Kumbaga, well, you benefit from it, pero at the same time, can share. Yung kung ano yung impact niya sa ibang tao. Kasi same, kung nagawa mo, magagawa din nila, and it just pero chain reaction. Nag-iba yung sa face mo, no? Nag-iba? Nag-glow up siya. Hindi ko nga alam na nag-i-exist to. Yung jawline. Nag-iba. Tagutan Meron ng talaga, ilang no? taon. Dahil dyan, bro, mag-gym ako bukas. Mga panibago talaga. Di ko pa talaga as in talaga, nabigla. Gusto mo ulitin natin yung podcast? Kaya magkakilala na kami. Parang si ano din, di ba? Shout out kay Majel, di ba? Yung wife niya kasi weight loss journey din. Shoutout sa asawa ko. Tapos pag pumunta kami ng mga events na mga nakita na siya before, parang isip nila nagbago ba ng asawa si Majel? May kakilala kasi ako na sa Jollibee. Si shout out, Britannia ngayon. Nakita niya si Mrs. Tapos nilapitan ko. Akala niya bago kong Tapos nilapitan niya si Mrs. Ikala ko, ikaw na ba yung kasama niya? Parang ganun ba? Pati si Bangs. Si Bangs, Diba? Si Bangs Garcia ba? Kasi na-meet niyo din si Majel before. Pero just familiar ka pero hindi niya kasi... Pero grabe talaga kay Mix, bro. Hindi mo siya makilala ngayon. Same, yung na-experience ni Mrs. mo nung time na yun. Ganun din. Tapos yung alam mo, hindi mo alam kung paano mag-react. Pero makakatawa sa feeling mo. Kung alam mo na, okay, na-achieve mo yun. Ganun. Pero at the same time, parang hindi mo alam kung magte-thank you ka or ewan ko, basta hindi mo mixed emotion siya, gano'n na... may halong gano'n na ba ako kalala dati? Yan naisip ni Mrs. parang, grabe ba ako kataba noon? Tapos di mo ako ngayon mo lang ako sinabihan? Parang gano'n ba? Same. Si Mrs. nga sabi niya, dati hindi ko talaga tingin na gano'n kakalaki. Pero ngayon parang, titingin ko sa pictures, grabe talaga yung difference, kanya-kanya. So, I mean, again, it's something na, ewan ko, basta speechless pa din ako na nagawa ko siya. Kapag may rason ka, for sure, kaya. Alam ko kasi yung weight loss, sabi yung weight loss journey siya, pero nung ngayon na nadugtong ko sa utak ko kung gaano siya, nakita ko siya noon, bro. Kahit busy ka magamantay ng bata or work like ako work from home, dapat gawin pa din ng paraan para galaw sa katawan. Tapos sabi nga ni Mix, hindi din reason na parang wala ka ng choice din. Diba? Lahat may paraan naman kung gusto mo. Yeah. Mga 2 weeks ago, may artista na nag-comment na para ba sa ang point niya is pag mataba ka, you're not taking care of yourself daw. Okay. Pero actually, iba-iba kasi yung katawan. Yeah. Even though grabe yung take care mo ng katawan mo, pero sa hormones mo tataba ka pa din kahit ano. Exactly. So it doesn't mean na if you're mataba, you're not taking of yourself. Yeah. So walain natin yung notion na yan. It's not a proper stigma bang tao? Stigma. Yun, Miguel, may question ako sa'yo. If mapapanood to ng yung anak mo, di ba kasi 1-year-old pa siya ngayon, so maybe after 10 years, anong masasabi mo sa kanya? Well, first thing, so
My daughter's name is Gabby. So, Gabby, if you watch this 5-10 years from now, you're the best blessing that your mom and I have. We will do everything for you, provide for you, all the support that you need. For sure, you will have it. I personally have had the best childhood. Growing up, yung parents who are supportive, and for sure, we will be giving the same, if not the same, more than that to you. The only reason that I'm here now and what I am now is because of you and your mom. And it will always be like that. Whatever happens. I love you now. I will love you forever. Very touching. Ako naman bro, medyo related to. Kasi dapat yun talagang tatanong ko. Pero pareho kasi utak namin ni Sis. Yeah, so ako na lang, kasi lalaki, ngayon baby pa, pero pag lumaki, what kind of father do you want to be remembered by Gab? Actually, same question din ni Mrs. yan sa akin eh. Tapos, I'm still thinking of what to answer. Pero, definitely, kumbaga, I want to be remembered by my daughter as someone na very supportive, na who understands what she's going through, whatever age she may be. I mean, I can be strict, pero I can be strict with proper reason. Not to the point na she will feel na para siyang naka-rehas or whatever. I don't know what the proper description would be. Pero I want her to grow up na she will have fun, she will enjoy the life that she has, and do things that maybe we weren't able to do nung bata ako or nung bata si Mrs. Ganun. I want her to remember me and my wife as parents na are always there whatever happens, na dinala namin siya anywhere in the world. We did it willingly for her to experience the best in life. As long as you're remembered by your kid as someone that kumbaga hindi mo sila iniwan, or yung hindi ka nawala at any point in their lives until such time na nagkaroon na sila na sarili nilang buhay, then I think you can tell yourself na you did a good job as a parent. So ikaw bro, sabi mo. Hello Papa. Ano lang masabi mo sa mga friends mo na mga dad? Alam ko di ka pa naman pero kasi sa circle ko bro, meron akong friends na may family na. So iba talaga, iba na yung dynamics namin as friends, kasi syempre nauna na yung time na talaga na yung focus talaga nila is yung family nila. So ako, I understand talaga. Pero nakita ko talaga sila, nag-iba talaga, like dati bumili ng ganito, bilang ganyan, travel, ganyan. Iba na talaga yung nila, yung priority, like yung nag-save talaga sa ng money, tapos more time talaga sa family. Tapos na-realize ko na, grabe pala, kahirap yung yung ginawa ng parents natin sa atin. Mm-hmm. So, dun ko na okay. Ako gusto ko magka-baby, pero I don't know. Pero parang mahirap. Pero so sa mga gusto magka-baby, pagpadalos-dalos, I mean, sa time ng mga parents natin, like they mapakasal tapos family, parang it's a thing, if it's a thing, di ba? Tapos ngayon parang napapansin ko na some people, they're vocal about it na ayaw ko magka-baby. They don't want kids, Kasi it's talaga, parang responsible, grabe talaga yung responsible. If di mo kaya, it's okay kung ayaw mo talaga, and I think people should respect your decision, di ba? Yeah. Pero if kaya mo, then alagaan mo mabuti yung baby mo. Ako, personally, kasi lumaki akong lang tatay. Di ba? Single mom si mami. Okay. Hindi ako iyak. Hindi ako iyak. Pero, dahil lumaki akong walang tatay, gusto ko yung mga di ko na-experience before. Yun ang gusto kong gawin o ipadama sa aking mga anak. Yeah. Siguro, ang advice ko lang sa mga tatay dyan tulad natin na huwag lang silang sumuko, di ba? Huwag kayong susuko, huwag kayong... Kasi lagi nyong isipin yung dahilan ba't nyo ginagawa ang trabaho nyo, ba't nyo ginagawa lang lahat ng bagay. At kung may mga kayo, for example, may mga problema kayo sa health, siguro ito na rin yung turning point pag napanood nyo itong video na isipin nyo rin, trabaho ko ng trabaho, tapos paano pag ako nawala, paano yung mga anak ko? Paano yung family ko? So, i-balance nyo lang, i-prioritize nyo pa rin yung health nyo. Kasi para rin naman yan sa family, para
umaba pa yung buhay nyo, mas matagal nyo pang makita yung mga milestones ng mga exactly. anak Tama. nyo. Parang yung father kasi is they're the provider, di ba? Pero I also see them as they're the strength. Imagine mo kung yung papa mo nawala ng pag-asa. Yung Parang sumuko na. Parang sumuko na. Parang Yeah, lahat siguro mapapasuko na din, no? Kasi yung ang tingin sa'yo ng mga anak mo, Basta mo, dito susuko. Pag lumalaban yung papa, laban pa na ako si Laban pa papa, rin. lumalaban. Pero pag na parang ang hirap. As a father, kahit na meron kang mindset na mag-provide or meron kang mindset not even as a father, as just being a guy or a man, ganun, no? Meron kang thinking kasi lagi na kaya ko. Kumaga, whatever happens, kailangan kaya kong gawin. Hindi ako hingi ng tulong, ganyan. Kumaga, hindi maling humingi ng tulong. If you need help, you ask for help. It doesn't make you less of a man kapag nanghingi ka ng tulong. Tama. So, sa akin, nandiyan yung asawa ko. I know na yung asawa ko will support me 100%. Anytime that I need help, I will ask for her help. Hindi akong papanggap na kaya ko dahil gusto kong ako yung tatay, ako yung asawa mo, kailangan kaya ko lahat. Ganun. Hindi ako papanggap na gano'n. Kasi it will compromise everything eh. Yung relationship mo sa asawa mo or how you take care of your kid, ganyan. So, just it's a chain reaction waiting to happen. So, yun lang, for the fathers who are watching or soon to be, don't hesitate to ask for help. Always ask for help if you need help. At dahil dyan, Happy Father's Day po sa lahat lahat. ng mga tatay dyan. Yes. Thank you so much, Miguel. Grabe. Thank you very much. Grabe Thank yung you. natin, di ba? Episode natin today. Where can kasi balita ko, you are starting to have, to make videos, no? Content. Yeah. So, I mean, I've recently started. It's more on Instagram. So, my Instagram handle is it's Miggy Rivero. I'm still exploring, pero mainly more on fatherhood still and yung weight loss plus being a nurse in the UK. So, And the Nurse Show is always here to, if you want, if you have questions. We'll support you. yeah, thank you. Mga content creators ng mga dito eh. Saludo ako sa mga ginagawa niyo eh. I mean, I'm a big fan since the start. I watch your videos and it's just so great na yung to be surrounded with people na doing the stuff that you want to do. Kasi again, that's why I'm really happy I was able to do this. It's time for the manifesting time. Okay. Yeah. Lahat kasi nagmamanifest dito, Mix. Natutupad yung manifesting nila. Miguel, ano yung gusto mong i-manifest? I'm Miguel Rivero and I manifest that I would be rich and provide for my family without any problems. Yun. Natutupad yan, sigurado. Huwag mo kayong kalimutan, Mix, ha? Pag Oo naman. So hopefully, Oo. mangyayari. Yeah, God willing. Yes. Okay. Thank you so much mga Nurse Squad Yeah. for watching. And please don't forget to like and subscribe to our channel. It's the Nurse Show. Andito po kami sa Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. We're also in Spotify. Yes. Hindi lang po kayo manood, mag-subscribe na din po kayo. Sage Manto po if you want to watch my content about digital nursing. Ako naman sa personal account, EJ Nurse Photographer in Instagram. So, nag-content na rin ako, bro. Diba? Nurse. Congratulations. So again, thank you so much, Odola. So guys, if you want to save money, send money to the Philippines safely and fast. And also, if you want to invest in gold, download Odola now. At Migs, mag-odola ka na. Yes, Odola ka na. Yes, I will start. Yeah, Gamitin mo yung code you can namin. use Nurse, Sige. nurse. Okay. Sa unang padala, minimum of 20 pounds, magkakaroon ka ng 10 pounds of gold. Wow, 10 pounds okay, of gold, yeah. okay. Of course, salamat Thank you so much, pa rin. Langga Studio. Langga Studio. www.langgastudio.co.uk. Okay. At Migs, meron pala kaming simple token for you. Thank you. Yan. Kaya na pa to. Limited edition. 30 Max in the world lang tayo. The world. Oo. Yeah. Created by the highest quality from the And- mountains of Yeah. And created, ang design niya, thank you to Mr. Dominic Lita Lee. Pican for the Wow. design. Sakto. Kahit, Bago kong pang coffee. Yeah. oy, gamitin mo sa work ha. Yeah. Yeah. So again, this is Siege Panto. I'm your digital nurse from London. And I'm EJ Abarientos, your nurse photographer in the UK. And this is a show created by nurses for nurses. This is the Nurse Show! For more interesting nursing stories, please subscribe to the Nurse Show. So mga nurse squads, ano pang inaantay nyo?
we're inviting you to watch The Bang Shift Show, OPM Queens, Kichi Nadal, Barbie Almalbis, and Aisel Baisa. On August 8, we'll be celebrating our first year anniversary of the Nurse Show. Buy your tickets now and See you there! At dyan nagtatapos ang episode natin ngayon. Kung nagustuhan mo ang usapan natin today, follow or subscribe ka na para hindi mo ma-miss ang mga susunod na mga episodes. This is a safe space, mga Nurse Squad. We hear you, we feel you, we are you. Kita-kits sa next episode!